Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang manatiling nagahari sa ating mga puso, mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng buhay at pagkakataon upang makasalo sa hapunan ng Panginoon. Sama-sama po nating pakinggan ang mga pagtuturo ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel upang ating maunawaan at ating mabigyan ng tamang pagpapahalaga ang ating pakikipagkaisa sa paggunita na ito ng hapunan ng Panginoon. Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Itong ating pinag-aaralang paksa, mga kapatid, gaya nung sinasabi ni kapatid na Daniel, yung sinabi ni Kristo ang napagkamalian ng mga Hudyo, paano ikang ipapakain ng taong ito sa atin ang kanyang laman? Akala kasi nila yung laman na ipinapakain niya, yung katawan niyang tao, yung laman niya. Ang sabi niya, doon sa 51, ang tinapay na aking ibibigay, bumababang galing sa langit, ang kakain ng tinapay na ito, mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Inumpisahan na nga niya galing sa langit pagdating dun sa interpretasyon ng mga tao, ang tinapay aking ibibigay, aking laman, akala nila itong laman na tao. No? Mag-isip kayo, yung kanyang katawang tao, laman yun flesh. Pero meron siyang katawang hindi flesh, galing sa langit. Yan hindi kayang tutulan ng kahit sinong pastor. Basahin natin ang unang Korinto. Sabi ni Pablo, hindi lahat ng laman magkasing isang laman. May ibang laman sa hayop, may ibang laman sa mga ibon, may ibang laman sa mga isda. Iba-iba ang laman, iba-iba ang flesh. O ano ngayon na ibig sabihin ni Pablo? Sa 40, mayroong mga katawan o laman na ukol sa langit. May mga katawang ukol sa lupa. Maliwanag ang sentido ng sinasabi ni Pablo. May katawang glorious na katawang espiritual at may katawan din namang ukol sa lupa, yung flesh. Pero merong katawan, there are celestial bodies. Yun nga ang hindi naiintindihan itong mga pastor na nag-prepare ng mga tinapay. Kumuha sila ng sarili nilang tinapay. Yun ang ipinapakain sa miyembro. They manufacture their own bread representing the body of Christ. Not understanding MCGI, walang iba. Na kailanman ay mapapagod ang akong di kalilimutan. which is on earth, and there is celestial. Christ, before being manifested in the flesh, have his celestial body, which he called bread. The bread that came down from heaven, that he will give to his disciples. Ang ibig kong sabihin sa inyo, mga kapatid, iyang tinapay na yan na sinasabi sa Biblia, tandaan nyo, galing sa langit. At hindi yan pwedeng kainin sa bibig. Kasi sa prinsipyo ng Biblia, anumang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan. Inilalabas sa daanan ng dumi. Nung araw, sa panahon ng Perez, hindi niya sinasabing diretso Inilalabas sa daanan ng dumi. Saan ka mapupunta yan? Di ka sa toilet o sa kubeta. Ang totoo, kung titignan mo strictly yung salita, yung pumasok sa bibig, tumuloy sa tiyan, inilalabas sa daanan ng dumi, nilalabas yon sa anus, sa tumbong. Ano ba naman paglapastangan ang ginagawa nitong mga taong ito? Sa paniniwalang Kristiyano, tinanggap mo yung katawan ni Kristo, tapos lalabas sa tumbong mo, lalabas doon sa anus, no?
Mali talaga yan in all principles of reasoning. Hindi talaga yan flesh na that is eatable by the mouth. At yan ang ating liliwanagin ngayon, mga kapatid. Unang-una, sino ba ang maghahanda? Nung ang mga taga-Korinto'y naghapunan, hindi ko kayo pinupuri. Kung kayo nagkakatipon, di kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon sapagkat bawat isa sa inyo kumukuha ng kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. What they call Holy Supper is not really Holy Supper because they were the ones who prepared it. Holy Supper is a supper whose host who will prepare is the Lord. The Lord's Supper. The Bible calls it the Lord's Supper. And because it is the Lord's Supper, it is the Lord that will prepare the supper. And the supper will be a supper wherein we will eat. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. Noon na sinasabi sa Biblia ay ang maghahanda si Kristo. Kaya nga nung ang mga taga-Korinto maghanda sila ng kani-kanyang sariling hapunan, they were rebuked by the Apostle Paul. Hindi nyo pwedeng kainin ang hapunan ng Panginoon kasi kung kayo nagkakatipon, bawat isa sa inyo kumukuha ng kanyang sariling hapunan. Handa ng tao, hindi handa ng Panginoon. O, talakayin natin ito, mga kapatid. Ano ba ang hapunan ng Panginoon? Basahin natin ang 3 ng Apokalipsis, versikulo 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. In English, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. remember this, brothers and sisters, and pay attention to this. I will come into him. I will sup with him and he with me. So the supper will take place inside the man. How can this be the Holy Supper of many religious denominations now? Can you bring into your heart a literal cup, a literal bread? Are you going to bring it into your being? And the Lord will enter there in your heart, in your being, bringing with Him a literal cup and a literal bread? Very highly impossible. Napaka-imposible na ang hapunan pala magaganap dun sa loob ng tao. Nakatayo ako, tumutuktok ako. Ang magbubukas ng MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! which is spiritual. Spiritual na salita ito. Papasok ang Kristo sa'yo, sa puso mo, hahapon siya, maghahapunan siya, kasalo mo. Magsasalo kayo deep within yourself. How can this be achieved literally with a literal cup and a literal bread? Merong tinapay na literal, merong kopa o saro na literal, ay papasok siya. Pwede bang ipasok sa loob ng katawan mo yung saron literal? Kailangan ka pang magpa-opera. Napakamaling aral talaga yung Santa Cena na yan. Ang hapunan, magaganap sa loob ng tao. Ang maghahanda ng hapunan, si Kristo.
Pagpasok niya sa'yo, kumpleto na, daladala niya na yung hahapunanin nyo. When He comes into your being, He carries with Him the supper which He prepared Himself. When He said, I will come into Him and will sup with Him and He with me. The supper will take place inside your person, inside your being. So Christ, when He comes in, is complete with everything for you to enjoy the supper with Him deep within your being. I will come into Him and will sup with Him and He with me. Papasok ang Panginoon sa tao na magbubukas ng kanyang pintuan. Papasok ang Panginoon sa kanya. Hahapong kasalok niya at siya'y kasalok ko. Tanungin natin ng Panginoon, ano ba yung pagkain dala-dala mo para magsalo tayo? Ano yung pagkain na yon, Panginoon? What is that food that you bring with you when you enter in our being so that we will enjoy the supper? Both the Lord and us can enjoy that supper or that food. MCGI, walang iba. Pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kaniyang gawa. Ito pala, sabi niya, may meat ang pagkain ko is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ito yung pagkain, ito ang pagsasaluhan nyo ni Kristo. Maghahapunan siya, kasalo natin sa ating kalooban. Ang pagkain dala niya, yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Sabi niya kasi, my meat is to do the will of the Father who sent me and to finish His work. Ang pagkain niya, magtrabaho. Yun ang kanyang itinuturing na pagkain. Trabahuhin, gawin ang kalooban ng Ama. At yun gagawin niya sa loob mo. Magsasalo kayo sa hapunan. Kaya ang sabi niya, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya gagawa tayo with Christ. Papasok siya sa ating puso, maghahapunan tayong magkasalo. Ang kahulugan ng hapunan, pagsasaluhan nyo ni Kristo, yung kanyang dalang pagkain. Alin yung pagkain niya? Ang pagkain ko, gumawa ng kalooban ng Ama. Kaya si Kristo nasa iyo, at pati ikaw, kayong dalawa gagawa ng kalooban ng Ama. Yun ang pagkain. Yun ang hapunan. Spiritual. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. Sa kanilang ganapin, lahat ng inyutos ko sa inyo at ako'y sumasa inyong palagi. Lagi kang ma-experience mo yung hapunan o yung pagkain ng Kristo. Kasi nasa loob mo siya, gumagawa siya ng kalooban ng Diyos. Ikaw naman sumusunod sa utos, gumagawa. Magkasalo kayong nagtatrabaho, magkasama kayo. Gagawa siya, gagawa ka, tutulungan ka niya, magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, ituro niyo sa kanilang ganapin lahat ng utos ko, ako'y sumasa inyo. Sumasa kanino? Doon sa gumagawa, kahit sino pa yon, makakasalo mo lagi ang Panginoon sa paggawa. Yun ang larawan ng hapunan ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan nawa tayo't kaawaan ng Diyos na tayo'y makapamalaging kasalo ng ating Panginoong Hesukristo